Team Payaman ay isa sa mga biggest YouTube groups sa loob ng Pilipinas. With Lincoln Velasquez being their leader, it's really safe to say na ang Team Payaman ay isa sa mga naging inspirasyon o naging role model ng iilang mga Filipino YouTubers. Pero recently, biglang nagbago ang lahat dahil maraming mga tao ang nadismaya nang malaman nila ang mga ginawa ng iilang mga members ng Team Payaman. Hi! Ako si AC at sa video ito titingnan natin kung bakit maraming mga influencers ang disappointed sa mga miyembro ng Team Payaman. Ang Team Payaman ang isa sa mga well-respected na mga YouTubers sa loob ng Pilipinas. Isang grupo na naging inspirasyon sa paggawa ng mga content ng maraming mga content creators para magsimula sa kanilang pag-vlog. Kaya maraming mga tao ang nagtataka kung anong nangyari sa Team Payaman at bakit ang isa sa mga well-respected content creators ay bigla na lamang nag-promote ng sugal. It all started noong July 25, 2024 when Boss Keng started a live stream sa kanyang Facebook page kasama si Steve with the caption na susubukan lang ang swerte. At may nakalagay sa baba na entertainment lang, wala akong link. With 19,000 comments at mahigit 4,000 na reacts, makikita natin na binaliwala lamang ito ng mga tao dahil nasa isip nila na for entertainment lamang talaga ito. Boss King then said sa may bandang 27 seconds ng kanyang stream na uunahan ko na kayo hindi ako nagpo-promote kaya makikita nyo nga dyan wala nga akong link Ano lang to? Inunahan mo na sila baka kasi sabihin Baka promote sabihin, kita. Baka hindi nila alam kasi sila mismo yung nagsabi na itry mo. Okay, Sa kanila nang galing sa kanila nang galing yung W scatter At sa panahon ding ito, makikita na natin ang mga early signs na hindi lamang ito para sa entertainment because their stream lasted for approximately 1 hour and 10 minutes. At makikita din natin na ang stream ng ibang mga influencers na nagpo-promote ng sugal ay nasa loob din ng 1 hour. Gaya kay Ghost Wrecker, Awit Gamer at lalong-lalo na kay Chooks TV. At dito lamang nagsisimula ang issue ng mga Team Payaman members dahil kinabukasan ay nag-stream na naman ito ng sugal. Ngunit hindi ito tulad ng stream niya kahapon dahil ngayon may nakalagay ng watermark ng casino na nilalaro nila sa tabi ng kanilang video. At kung sa tingin nyo na dito na nagtatapos ang lahat, nagkakamali kayo dahil makalipas lamang 3 araw ay hindi lamang isa kundi 3 Team Payaman member na ang naka-livestream habang naglalaro ng sugal. Noong July 28, 2024, Judy Boy started a stream titled Pag Ako Nanalo na kung saan habang nagpapatuloy ang stream, makikita natin na ito ay pareho lamang kay Boss Keng na mayroong watermark sa tabi at may nakasulat sa taas na huwag mo na agayahin. Ito sabihin namin sa lahat ng nanonood, is the win agad, Pad? Is the win! Tangin na, Pad! Sa'yo na tong 50k ko, Pad! Kaya dito na nagsimula magtanong ang mga fans nila kung bakit bigla na lamang nag-promote ng sugal si Judy Boy with comments like, kakalungkot, pati kayo nag-promote na din ng sugal. Hindi ka na Judy Boy na kilala ko. Sad, nag-promote ng sugal. Kala ko pa naman iba ang grupo na to. At noong kumalat na ang issue na nagpo-promote daw si Judy Boy, agad itong naglabas ng pahayag niya, starting a live stream sa loob ng TikTok and stating na, ay guys, hindi ako nagsusugal, nagpo-promote ng sugal Naglalaro lang ako, nilalive ko lang for entertainment. Uy, pwede ba yung sabihin yung word na Hindi ko alam, pero kung iniisip nyo basta yung S. Basta kung iniisip nyo na nagpo-promote ako ng S, hindi. Trip mo lang. Masaya siyang content Uso naman siya Ang dami kong viewers kanina. Hindi kong titignan nila na nagpo-promote ako. Bahala na sila, pero ako, masaya lang ako kung nagko-content Pero lang alam ako. mo as a viewer, ngunit kung hindi nga siya nagpo-promote ng sugal, bakit nga ba mayroong logo ng nilalaro nilang casino sa tabi ng kanilang livestream? And while other people believed sa sinabi ni Judy Boy na for entertainment lamang daw ito, mayroon din namang ibang mga content creators na disappointed dahil sa kanyang ginawa. So hindi ako nabibigla kung sakali man na totoong nagpo-promote na sila Judy Boy ng sugal kasi pinapalabas nila hindi sila nagpo-promote mga pre, ginagawa lang daw nila to for entertainment purposes only. Na ako personally, hindi ko pinaniniwalaan. Para sa akin, bullshit itong sinasabi nila. Although pakiramdam ko, hindi naman nabata yung mga tao para mapagtagpi-tagpi nila yung katotohanan na for entertainment lang kaya to. Pero bakit kaya nila nilagyan
ng watermark yung live nila no, ng online casino na nilalaro nila. Ba't kaya nila nilagyan ng watermark? Gusto lang nila i-inform yung mga tao kung ano ba yung brand na nilalaro nila? Pero hindi sila nagpo-promote no, ayon sa kanila mismo. Yun lang siguro yung hindi ko trip dito no, yung potential na panloloko nila sa fanbase na meron sila. Siguro sinusubukan pa rin nila isalba yung imahe na hindi kami nagpo-promote ng sugal, lahat ng to for entertainment purposes only. Wala nga kami nilalapag na link hindi gaya ng ibang nag-online promotion dyan eh. Kung magpo-promote ka niyan, yakapin mo na lang no, i-embrace mo na lang. And even though they tried to hide it, na hindi daw sila nagpo-promote ng sugal dahil para sa kanilang entertainment lamang daw ito. And of course, dahil wala daw itong link, just like TPC said, na pinagtagpi-tagpi din ito ng mga fans nila. They're testing the water on how much they can get away with less or without repercussions from their side. That's why they disclosed it immediately that it isn't a sponsored deal. The moment that they put it on their platform is already promoting. Dahil walang link, mas matindi po ang bayad dyan. At ito pa, hindi sakal si Juniboy ng mga may-ari ng online casino. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila matitingnan yung numbers ni Juniboy. So si Juniboy, mas mahal siya ngayon. And the worst part kung bakit maraming mga taong nadi-disappoint sa kanila is not only the fact na nagpo-promote na sila ng sugal, they also have the audacity na magsinungaling patungo sa kanilang mga audience na hindi daw ito promotion. Gusto nila, they can have it both ways. Kumbaga, maglalaro kami ng casino, wag kayong magagalit sa amin. For entertainment purposes lang. Pero alam naman nating lahat kung saan ang kahahantungan nito. At yun ay ang pagkawala ng respeto ng iilang mga tao patungo sa kanila. Noong July 29, 2024, Kong TV started a live stream sa kanyang YouTube channel titled Deadpool Party na kung saan maraming mga taong nag-spam sa kanyang live chat ng El Sugal and asking the question kung bakit nga ba pinayagan ni Kong TV magsugal sila Juniboy. Mosing, may go signal ba ang pagpopromote nila Boss Keng at Juni ng sugal? Sana naman wala at ipatigin mo na yan. At habang patuloy ang pag-spam ng mga tao ng El Sugal and bashing Kong TV, mayroon naman din iba na pinoprotektahan sila, stating na kung nag-promote sila ng sugal, choice naman nila yon. Choice nyo din kung papa-influence kayo. Di naman pala si Kong nag-promote, dito kayo nagkakalat. And with other people supporting him, one reply stood out the most. The reply stated na, fan ka ba talaga? Di mo ba alam yung na-build na reputation ni Mosing? Hate niya yung ganyang content kasi inaalala niya mga viewers niya. Tapos ganun-ganun lang, sisirain ng 3 kumag, kapatid pa niya. Ang reply na ito ang nagsasummarize ng impact na ginawa ng iilang mga members ng Team Payaman patungo sa reputasyon ni Kong TV. Dahil sa loob ng mahigit 16 years ay napanatili ni Kong ang malinis na reputasyon sa loob ng YouTube, doing the best he can para hindi magka-issue tapos bigla na lamang itong masisira dahil lamang sa pag-promote ng Team Payaman ng sugal. At hindi din natin alam kung sinabihan ba talaga ni Kong ang kanyang mga members na pwede ito mag-promote ng sugal. Dahil sa ngayon, wala pang nilalabas na statement si Kong patungo dito. At kung lalabas man na hindi ito pinayagan ni Kong, hindi na lang natin alam kung sino ba ang susunod na mag-promote ng sugal sa kanila. We already lost Juniboy, Boss Keng, and Steve. And it would be really sad to see kung mayroon pang ibang mga miyembro ang susunod sa kanila. Dahil kung kaya nga mag-promote ng Team Payaman ng sugal, isang top tier na channel sa loob ng Pilipinas and a role model towards many content creators, paano na lang kaya yung ibang mga maliliit na influencers? In the end, this won't be the downfall of Team Payaman. They will never lose viewers at walang downfall na mangyayari sa kanila. Dahil yung downfall ay patungo sa mga taong nanonood sa kanila. Hindi yan downfall kay Juniboy or sa Team Payaman. Downfall yan sa inyo, sa mga manonood nila. Alam nyo kung bakit? Kasi from now on, mas mababawasan ang content nila dahil tatamarinan na sila. Greed is the word. Makikita na natin ito sa mga recent videos ni Kong TV dahil paunti na ng paunti ang mga vlogs na pinapost niya at nagiging madalas na ang pag-livestream niya. Pansin ko din sa mga netizens pag ipang content creator nag-live ng sugal, sasabihin masamang influence. Pero pag Team Payaman gumawa, bigla sasabihin na okay lang yan. Pera naman nila yan. And while that statement is true, sana naisip man lang ni Juniboy at Boss Keng kung ano ang magiging epekto nito kay Kong TV. Dahil baka nakalimutan na nila na hindi nila makakamit ang ganitong kasikatan kung hindi napanatili ni Kong ang magandang reputasyon na meron sila ngayon sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na magre-resulta ng isang napakalaki na issue.